questionable, ang favorable sa kanila ang pag-award, no? At base na rin sa ating ebidensya na monopolize talaga ang bidding dyan sa central office ng DPWH up to the present because of this evidence. Minanipula umano ang bidding ng mga kontrata. Yan ang alegasyon ng Task Force Kasanag, isang civil society organization laban kay dating Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan at 10 opisyal ng DPWH na nakaupo pa rin sa ahensya. Kahapon, dumulog ang kinatawa ng grupo sa Office of the Ombudsman upang magsampa ng reklamong bid rigging, graft at plunder. Kaugnay ito ng umano'y ilang infrastructure projects sa Marawi, Lanao del Norte at Laguna. Isinama rin ng grupo sa reklamo ang mga pribadong individual na mula naman sa mga isinasangkot na construction company. Ayon sa complainant na si John Chong, umiikot lamang umano ang bidding sa pagitan ng 4 na Chinese construction companies. Yung mga documents galing mismo sa central office ng DPWH na based to the evidence monopolized by the back chairman and the rest of the officers of DPWH Central Office. Nilinaw naman ni Chong na hindi ghost o substandard projects ang mga ito. Anya, nais nilang imbestigahan ito ng ombudsman upang mapatunayan ang kanilang mga aligasyon, lalo na at ilang beses na umano silang naghain ng reklamo laban sa DPWH. Mga 30 times na kami nag-file ng kaso against sa DPWH for arrears bidding pa rin. So 30 times, sir, ito yung pang 30th? 31 na siguro ito. 31 no? na. Oo, na cases na base sa ebidensya, arrange bidding pa rin sila. Ibig sabihin, may pinipili silang contractor. Base sa ebidensya natin ngayon. Sinubukan ng UNTV na kunin ang pahayag ni dating DPWH Secretary Bonoan patungkol dito, ngunit wala pa itong pahayag. Hinihingi na rin ng UNTV ang panig ng DPWH sa pamamagitan ng spokesperson for legal matters ng ahensya, ngunit wala pa itong tugon sa ngayon. Samantala, formal nang tinanggap ng Office of the Ombudsman ang complaint kahapon at inaasahang padadaanin ang reklamo sa validation process. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.